Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Magandang gabi, kabarangay. Ako si Lady Gracia, ang inyong kasama sa Liham ng Gabi. Ang kwentong kababalaghan na ating matutunghayan ay tungkol sa isang dalagang itago na lang natin sa pangalang Fatima. Mula nung pumanaw ang kanyang nanay ay nagsulo na siya. Iniwan na niya ang kanyang tatay. Matagal na itong gustong gawin ni Fatima, pero hindi niya magawang iwan ang kanyang ina sa piling ng kanyang ama. Sa tuwing nalalasing at nalululong sa masamang bisyo ang kanyang tatay, wala itong ibang ginawa kundi saktan silang mag-ina. Hindi sila pwedeng lumaban, lalo na si Fatima, dahil mas lalo lang dinidiinan ng kanyang tatay ang pananakit sa kanyang ina. Mahal na mahal ni Fatima ang kanyang nanay. Nakailang pakiusap na ito sa kanyang ina na tumakas na sila. Pero hindi magawang pumayag ng kanyang nanay dahil natatakot ito sa pwede nilang maging buhay kapag nakalaya na sila. Hindi iyon maunawaan ni Fatima. Bakit ba matatakot ang kanyang ina na lumaya sa mapagmalupit nitong ama? Hanggang isang araw, hindi na kinaya ng katawan ng kanyang ina ang pangmamalupit ng kanyang ama. Binawian na ito ng buhay. Naabsuelto sa kaso ang kanyang ama dahil malaki ang kapit nito sa humawak sa investigasyon sa pagkawala ng kanyang nanay. Mas lalong nagalit si Fatima. Ginusto niyang magsumbong pero para humingi ng hustisya sa sinapit ng kanyang ina. Pero ewan ba niya kung bakit sa tuwing paplanuhin niya iyon, parang laging umiikot ang kanyang sikmura sa takot. Ganun nga marahil ang epekto ng trauma niya sa kanyang tatay. Naiintindihan na niya kung bakit hindi magawang iwan ng kanyang nanay ang kanyang tatay. Dala ito ng takot. Takot na naging dahilan para mawala ng maaga sa mundo ang nanay ni Fatima. Kung ang nanay ni Fatima ay natakot sa kalayaan mula sa kanyang ama, iba naman si Fatima. Nagmadali itong makatakas sa poder ng kanyang ama. Hindi na nakipaglibing si Fatima sa kanyang ina. Tumakas na ito sa kanyang dating buhay at hindi na lumingon pa. Nagpakalayo-layo siya. Bitbit ang perang palihim na binigay sa kanya ng kanyang ina. Sapat iyon para makapagsimula siya malayo sa kanyang ama. Natagpuan niya ang isang lumang bahay na pinaupa sa kanya sa maliit na halaga. Malawak ang bahay at gusto lang talaga ng may-ari ay may magbantay dito. Kaya binigay niya sa mababang upa. Hindi rin pinatanggal ng may-ari ang lahat ng gamit doon. Napupuno ng mga antigong gamit ang bahay. Kinutuwa naman iyon ni Fatima lalo't wala siyang ibang bitbit kundi isang maleta lang ng kanyang mga damit. Malayo ang bahay sa bayan. Pero ayon sa may-ari, mabilis lang naman daw makakuha ng tricycle na maghahatid sa kanya kung saan man niya gustong pumunta. Nasa tapat lang din kasi iyon ng kalsada. Sa unang pagsipat ni Fatima sa bahay, nakaramdam na agad siya ng kakaiba. Hindi naman siya matatakutin pero iba ang misteryosong katahimikan ang bumabalot sa kapaligiran. Lalo na ang isang lumang telepono nakakulay ng hilaw na mangga.
Nakatabi iyon sa altar na puro agyo at alikabok. May mga santo rin doon na nasisira na, dala ng katandaan. Sinubukang iangat ni Fatima ang handset ng telepono. Pero wala itong dial tone. Ayon sa kanyang landlady, antigo na ang berdeng telepono, kaya hindi na ito gumagana. Sa unang gabi ng paninirahan ni Fatima sa bahay na iyon, hindi niya magawang makatulog agad. Namamahay marahil. Panay ang bangon niya at naisip niyang i-check ang bawat sulok at bawat gamit sa bahay. Hindi niya masyadong nabusisi ang mga kagamitan, lalo't busy siyang nakikinig sa kanyang landlady tungkol sa renta at ibang bayarin sa bahay. Kaya kahit madaling araw na, sinubukan niyang kilalanin ang bagong bahay na titirhan niya. Napadako ang kanyang mga mata sa isang bookshelf. Nagtaka siya dahil puro Biblia ang nakasalansan doon. Mga Bibliyang nakasalin sa iba't ibang lengguwahe. Pinuntahan niya ang kusina. Kumuha siya ng malinis na basahan para linisan ng mga baso at platong puro alikabok at may dumi pa ng mga butiki at daga. Hindi na nga talaga naasikaso ang bahay tulad ng sinabi ng kanyang landlady. Pinangako niyang lilinisan ito kinabukasan. Pasado 3:00 na noon ng madaling araw at balot na ng katahimikan ang kapaligiran. Tapos na si Fatima sa kakapuna sa mga plato at baso at naupo muna siya upang huminga. Nakatitig lamang siya sa may altar pero hindi siya nagdadasal. Napatingin din siya sa berdeng telepono na nakapwesto sa paanan ng rebulto. Tila napatulala si Fatima sa telepono nang biglang nagulat na lang siya nang makarinig ng malakas na ring mula rito. Mabilis lang nanonood sa tenga ni Fatima ang ring ng telepono. Dahan-dahan niyang nilapitan ang altar kung saan nakalagay ang telepono. Patuloy lang iyon sa pagring. Hindi malaman ni Fatima ang gagawin lalo't alam niya na sira na iyon at walang linya ayon sa kanyang landlady. Pero hindi niya mawari ang nangyayari dito. Hindi niya rin naintindihan ang sarili niya nang bigla niyang inangat ang handset ng telepono at unti-unting ibinuka ang kanyang mga labi. Hello? May bahagyang kaluskos mula sa linya pero walang nagsasalita. Nag-hello muli si Fatima pero kaluskos lang ang balik na sagot sa kanya. Ibababa na sana niya ang handset ng telepono nang biglang Fatima. Sa gulat niya, nabitawan niya ang telepono at kumaripas siya ng takbo patungo sa kanyang kwarto. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Tanghali na nang magising si Fatima. Binalikan niya ang nangyari nung madaling araw. Ilang beses niyang naisip kung isang panaginip lamang ba iyon. Gusto niyang paniwalain ang kanyang isipan na hindi iyon nangyari. Pero kung totoo man, sino ang lalaking may mababang boses ang tumawag sa kanya mula sa sirang telepono na iyon? Paanong nakapasok ang tawag na iyon?
At higit sa lahat, paano nitong nalaman ang kanyang pangalan? Ang daming tanong sa isipan ni Fatima at hindi iyon agad natapos. Halos ayaw na niyang daanan pa ang altar dahil natatakot siyang makita ang telepono. Pero wala siyang ibang magawa. Kailangan niyang daanan ang altar dahil nakakonekta ito sa ibang parte ng bahay. Nilakasan niya ang kanyang loob. Nilapitan niyang muli ang telepono. Alauna na iyon ng hapon. Kahit papaano ay nawala ang takot niya dahil maliwanag naman sa labas. Nakita niyang nakalaylay ang handset ng telepono. Hindi nga pala niya nagawang maibaba iyon ng maayos ng madaling araw, dalan ng matinding takot. Kinuha niya ang handset ng telepono at saka ipinatong na iyon sa mismong katawan ng telepono. Pinagmasdan niya saglit at nung hindi na siya natatakot, ay tumalikod na siya upang maghanda na ng kanyang pananghalian. Maglalakad na sana siya patungo sa kusina nang biglang natakot siya sa naging tunog. Naalala na naman niya ang pag-ring ng telepono nung madaling araw. Hindi agad niya kinuha ang telepono. Parang nagtatalo ang kanyang damdamin. Totoo nga ang naganap nung madaling araw. Hindi siya panaginip. Hindi alam ni Fatima kung dadamputin na ba ang handset ng telepono o hahayaan na lang ito hanggang mapagod na kung sino man ang nasa kabilang linya. Pero dala ng sobrang ingay ng pag-ring ng telepono, siya na rin ang sumuko at inangat ang handset para sagutin ang tawag na iyon. Hello? Panimula ni Fatima. Tulad ng madaling araw, kaluskos lang ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ibababa na sana niyang muli iyon pero agad niyang narinig ang mababang boses mula sa isang lalaki. Parehas sa boses nung tumawag ng madaling araw. Fatima. Iyon muli ang linya niya. Hindi agad tinanggal ni Fatima ang pagkakadikit ng handset sa kanyang tenga. Natatakot na siya pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya magawang ibaba ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang telepono. Rinig na rinig niya ang pagkalabog ng kanyang puso. Hanggang sa bigla na lang nagsalita muli ang lalaki sa kabilang linya. Kumusta yung paso mo sa binte? Doon na kinabahan lalo si Fatima nang maalala ang hindi na naghilom na paso ng sigarilyo sa kanyang binti. Kakagawan iyon ng kanyang ama nung minsang nalulong ito sa bisyo. Nagsindi ng yosi ang kanyang ama at inabot iyon sa kanya para idiin ito sa sarili niyang binti. Ginawa naman niya dahil kung hindi, nanay niya ang mananagot. Habang binabalikan ni Fatima ang masaklap na alaalang iyon ay hindi niya mapigilang mapaiyak. Takot na takot si Fatima.
Hindi niya alam ang gagawin habang inaalala at binabalikan kung gaano kasakit ang paso ng sigarilyong iyon. Hindi pa rin niya ibinababa ang telepono. Hindi siya makagalaw at hindi rin siya makapagsalita. Parang nanuyo ang kanyang lalamunan, dala ng matinding takot. Takot na minsan ay naramdaman niya sa piling ng kanyang ama. Hanggang sa bigla na lamang nagsalita Fatima, ang nasa kabilang linya. akala mo ba malaya ka na? Liham ng gabi. Liham ng gabi. Sino nga ba ang nasa kabilang linya? Hindi siya pamilyar sa boses ng lalaking iyon. Hindi iyon ang kanyang ama. Kilalang kilala niya ang boses ng kanyang ama. Kahit ultimo yapak nito ay kilala na ni Fatima. Sino ba ang misteryosong tumatawag sa kanya mula sa sirang telepono? Hindi niya iyon ipinagbigay alam sa kanyang landlady. Gusto niyang siya mismo ang makahanap sa tumatawag na iyon. Lagi niyang inaabangan ang tawag ng lalaking iyon. Kahit sa madaling araw ay nakaabang siya, na para bang nahuhumaling na siyang makipag-usap. Handa na niyang komprontahin kung sino man iyon. Pero lumipas na ang ilang araw, hindi na niya muling narinig ang pag-ring ng telepono. Mas lalo lang tuloy siyang nalunod sa mga katanungan. Hindi nga kaya kakilala ito ng kanyang tatay? Pinapahanap nga kaya siya? Napaiyak na lang siya sa ganong pag-iisip, dala ng matinding takot. Ayaw na niyang bumalik sa dating buhay niya kasama ang kanyang ama. Nakatakas na siya roon. Malaya na siya. Hindi na siya muling magpapakita sa impyernong pinaglagyan sa kanya ng kanyang tatay. Ilang gabi nang hindi mapanatag si Fatima. Lagi niyang binabantayan ang telepono. Handa na siyang komprontahin ang lalaking iyon kung sakaling muli nga itong tumawag sa kanya. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Handa na siyang komprontahin ng lalaking iyon. Hindi na siya pwedeng matakot katulad ng dati. Panay ang dasal niya sa harapan ng altar sa pag-asang makayanan niya ang kanyang pinagdaraanan. Hanggang sa sumapit na nga ang kanyang kaarawan, pero hindi na niya muling narinig pa ang pag-ring ng telepono. Naghanda siya ng soft drinks at cupcake na nabili ni Fatima mula sa malapit na bakery. Nakalatag iyon sa sahig malapit sa altar. Gabi na nung pinagdiwang niya ang kanyang kaarawan. Panay ang tungga niya sa soft drinks para kumalma. Kapag naramdaman ang pananakit ng sikmura dala ng soft drinks, cupcake naman ang solusyon niya. Maya-maya pa'y tumayo na si Fatima para magpahinga sa kanyang kwarto nang bigla niyang marinig ang pag-ring ng telepono. Napatingin tuloy si Fatima sa kulay berde na telepono. Nagpatuloy lang ang pag-ring nito. Habang hawak ang bote ng soft drinks, nilapitan ni Fatima ang telepono. Agad niyang inangat ang handset ng telepono at bago pa siya makapagsalita ay narinig na niya ang boses sa kabilang linya.
Happy birthday, anak! Napatulala habang patuloy ang pag-agos ng luha ni Fatima nang marinig niya ang boses ng kanyang ina. Pasensya ka na kung ginabi ako ng tawag, ha? Anong handa mo? Tanong sa kanya ng kanyang ina. Nay, ikaw ba talaga yan? Pagkukumpirma ni Fatima. Narinig niya lang ang masayahing tawa ng kanyang ina bago sumagot. Oo naman. Doon na napangiti si Fatima. Akmang magsasalita ito para ikuwento kung ano ang handa niya nung gabing iyon. Nang biglang naputol ang tawag. Nanginginig si Fatima habang inaayos ang telepono. Hinahanap kung ano ang dahilan ng pagkaputol ng tawag. Nabitawan na nito ang bote at nabasag na siyang naging dahilan para masugatan siya sa binti. Hindi niya inalintana ang pagdurugo at pananakit ng kanyang binti, dala ng nabasag na soft drinks. Gusto niyang maibalik sa linya ang kanyang ina, agad-agad. Kung ano-ano na ang kinakalikot ni Fatima sa telepono pero hindi na niya naibalik pa sa linya ang kanyang ina. Naiyak na lang ito at napaupo sa sahig. Hanggang sa muling nag-ring ang telepono. Agad iyong dinampot ni Fatima at dinala sa sahig kung saan siya nakaupo. Hello, Nay? Bungad ni Fatima. Wala muna siyang narinig at tanging kaluskus lang mula sa kabilang linya ang meron. Nagsalita siyang muli. Nay, kausapin niyo po ako. Please? Kailangan ko kasi kayo ngayon eh. Bigla ay nakarinig si Fatima ng tawa na akala mo ay galing sa ilalim ng lupa. Wala rito ang nanay mo. Ako na lang ang kausapin mo. Sagot ng nasa kabilang linya. Nilakasan ni Fatima ang kanyang loob at nagtanong, sino ka ba? Pero imbis na sagutin ay iba ang sinabi ng misteryosong lalaki sa kabilang linya. Naalala mo ba nung ika-8 kaarawan mo? Pinainom ka ng tatay mo ng alak at hiniga sa kama. Tulog ang nanay mo, di ba? Biglang nagbalik ang alaalang iyon kay Fatima. Nanginig ang buong mukha nito lalo na nung tinanong ng lalaki sa kabilang linya kung naaalala pa ni Fatima nang hubaran siya ng damit ng kanyang ama. At naputol na lang ang pagsasalita nito nang biglang sumigaw si Fatima. Naging malinaw muli ang alaala ng pagsasalbahe sa kanya ng kanyang ama. Napaiyak na lang si Fatima habang ang nasa kabilang linyang lalaki ay patuloy pa rin sa pagtawa. Sino ka ba? Nanginginig at nanghihinang tanong ni Fatima. Pero tanging tawa lang ang paulit-ulit na isinasagot ng misteryosong lalaki. Sino ka ba? Tanong muli ni Fatima. Mas malakas. Tumigil ang tawa. Napalitan ng katahimikan. Ako yung nag-uutos sa tatay mo. Nagbalik ang tawan, akala mo galing sa ilalim ng lupa. Tuloy-tuloy. Walang nagawa si Fatima kundi ang umiyak habang binabalikan ang mga kademonyo ang ginawa sa kanya ng kanyang ama. Lahat bumalik. Yakap niya ang telepono at panay ang dasal.
Naririnig pa rin niya ang tawa na parang kinukot siya ang bawat salita ng kanyang mga dasal. Hanggang sa nakisabay na siya sa tawa na iyon. Tumawa na rin siya ng tumawa. Sumabay na siya sa kanyang kausap. Tuloy-tuloy ang tawa ni Fatima hanggang sa mabitawan niya ang hawak na telepono.